Okay, ito yung binangga ng motor sa atin. Nandito sa nagsimula sa bumper. Ito nakudkod yung fiberglass natin, nakudkod yan. May mga konting gas-gas din dito. Ayan, hindi natatanggal basta-basta yan. Ito nakudkod din, nakayod. Ito nakayod, gas-gas, parang charcoal. Tapos ito buo yan, papalitan. Tapos ito dito may gas-gas din, hindi natatanggal yan, metal yan. Ito ang kupi, gas-gas. Ito yung handle, siguro niya yung preno sa handlebar. Wala naman yung mukha niya dyan, mukha ng helmet, hindi naman siya siguro tumama. Dito gas-gas to, gas-gas, puro gas-gas. Ito ano to, ayan, kudkud, nakayod ang mukha niya. Ayun ano, siguro mga step board or what. Ayan, mga damages dito. Medyo ito yung pinaka-impact niya. Ayan, ito siguro yung mga nasa handle, ano niya, yung step board. Ayan, or yung ano niya, ibang panel board. Ito kupi. Ayan, kupi yan, at kupi at gas-gas, dalawang impact yan dito. Kupi at gas-gas, dalawang impact. Ayan, kupi. Minor lang naman, maliit lang. Pero ang pintura niyan, buong panel yan, pinipintura at minamasilya. Ayan, dito kupi. Medyo pa pagka-kupi konti. Ito bakal yan lahat. Ito bakal. Dito meron din siyang tama, gulong niya to. Ayan, di naman pupi, pero parang bakal din na may konti, gas-gas lang. Pipinturahan din yan. Yan ang mga gas-gas at damages ng motor na bumangga sa atin kaninang umaga. Ayan, yan ang papagawa natin sa Toyota. Yan ang resulta. Sa gulong, medyo may tama, gas-gas din ng konti. Ayan, wala naman masyado yan, hindi na yan kinikare, pero baka i-buffer rin lang. Ito ang major, buti hindi nabasag ang ating tail light. Ano, buo ang tail light natin, kumalabog siya dito. Pero ang pinaka-impact niya dito, itong kupi, yan, dyan siya tumumba. Ayan, okay, nananahimik tayo na bumabayba at mag-u-turn na bigla kakalabog na lang bigla sa likod mo. Ito wala lahat. Okay, bala ng insurance. Sa gabi nag-ride, sa gabi nag-vlog. Kami ay bad trip. Itong video na to ay nakaka-bad trip. Para sa akin, baka sa iba din nakaka-bad trip. Dahil dumadami na ang mga kamote! Oh, magandang tanghali na naman sa inyo. Ako na naman si Soned, Dia Papay Pichapay. Isa pong naganap na hindi inaasahan, ayaw natin abala, nakakaasar ang mga pangyayari. Tayo po ay kamakailan ay na-aksidente gamit ang ating munting sasakyan na ito, ang Toyota Wigo. Tayo po ay binangga sa likod ng isang
motor, tayo po ay pa-U-turn dito malapit sa may terminal dahil hahatid natin ang ating imaginary friend sa terminal ng Paliparan. Papunta tayo dapat ng Terminal 1 at kami po ay nagkamilan ng destinasyon. Napunta kami sa Terminal 2. So Mia Road, nanganap tayo ng U-turn. Nung pa-U-turn na tayo po ay binangga sa likod kasi siya po ay biglang nag-overtake sa ating likod. Tayo ay paliko na. Buti na lang naka-on ang ating mga CCTV, hindi pala dashcam, sa likod CCTV. At ito, i-play natin ang CCTV. I-play ngayon ng CCTV. Pasok! Ay! Patay. Oh my God. Patay na. Ay! Patay. Ayan na nga po, nakita nyo na ang mga pangyayaring saktong-sakto at aktwal na aktwal. Kaya ayan, tayo ay naabala at hindi na natin natuluyang ihatid ang ating imaginary friend sa kanyang patutunguhan sa Terminal 1. Kaya pinataksi ko na sila at safe naman silang naka-board ng aeroplano. Pero ako, naiwan para mag-settle doon sa nakabangga sa akin. So, buti na lang may mga malalapit na, actually malapit yung headquarters ng Airport Police ng MIA, Manila International Airport. Doon pala ang kanilang headquarters. So, naasistahan naman kami para makakuha rin ako ng report, mag-imbestiga ang investigador at makita talaga kung sino ang may salarin. Kasi initially at reklamo nung motor na bumangga sa likod ko, ako daw ay nag-U-turn, mga ganong bagay. Pero kitang-kita naman sa CCTV, mga kaibigan, siya po ay sumalpok sa likod. Siya po ay hindi nakipag-ayos. Ito ang ating disclaimer. Ang mga karakter dito ay pawang na naka-hidden kasi para protektahan sa social media ang kanilang mga kagagawang kahihiyan. Tayo lang hindi naka-blurred. Okay? Tsaka ongoing pa rin ang mga proseso siguro sa ngayon. Pero pag hindi, okay na. Tanggalin nyo na lang yung blurred. At yun na nga, nagpicturan ang bawat kampo doon sa photo ops. Hindi, doon sa mismong pinangyarihan ng aksidente. Ang mga naramdaman ko ay kaba, asar, pero syempre kailangan dapat cool lang kayo kasi maaayos naman yan at hindi naman yan maaayos sa pamamagitan lamang ng mga paninigaw at pagka-asar. Lalong-lalo na yung paninisi kasi siya naninisi siya na ako daw ay umiba ng direksyon o overtake daw siya yung may karapatan. Pero kitang-kita naman sa ating dashcam na siya ay walang karapatang umovertake talaga. Dahil napagdala sa amin doon sa headquarters para makakuha ng police report at maimbestigahan. Ang mga sumusunod ay ang sinabi ng investigador dahil kami ay kinuna ng salaysay, nilagyan ng mga kanya-kanyang mga detalye at pinagpaliwanagan ng mabuti. At salamat sa ating mga investigador at mga airport police na nakapagaligid. Assistive po sila at salamat sa inyo. Shoutout sa inyo din. So, ang sabi ng investigador, ang pinaka at napanood din niya ang mismong kopya ng dashcam, harap sa likod. At sabi niya malinaw na malinaw sa liwanag ng buwan liwanag ng araw at kung ano-ano pa na siya talaga ang may salarin. Dahil ayon at pinakitaan tayo ng isang ruling at ipa-flash ko na lang sa ating screen kung ano yung ruling na yon, na ito ay general sa lahat ng mga sasakyan, motorman, truck o ano, na bawal po umovertake. Bawal umovertake kapag
kayo ay nasa intersection. At yun ang ginawa ng motor, kahit hindi nagsisignal, hindi nagpupot-pot o ano, bawal na mag-overtake doon sa intersection. Dahil yung pinangyarihan ng aksidente ay pahawang klarong-klaro U-turn slot at intersection, dahil meron yung pakanan, meron ding pakaliwa at meron ding padiretso. Maliwanag na bawal mag-overtake at mag-lane split ang mga motor kahit ano sa intersection. Yun ang malinaw na nakalagay sa batas, at eventually sinabihan siya na mali ka. Ikaw ang bumangga sa likod, mali posisyon mo, mali diskarte mo, bumangking ka sa kaliwa ng kotse at sumalpok ka, dahil talagang nag-iiba ang mga direksyon ng mga kotse sa intersection. Yun ang sinabi ng investigador na word for word na naaayon sa kanyang pag-iimbestiga. At sa mga video, picture na ipiresenta natin. Actually talaga, kahit pakurba, bawal po. Kaya nga may red line yan ay yellow lane, double yellow lane, tsaka mga single white lane. Kasi bawal talaga sa mga kurbada at mga intersection na umovertake. Sa ngayon karamihan ng mga motor ay kahit saan na lang umu-overtake. Kahit sa ganung pagpapaliwanag ng investigador, hindi pa rin siya natinag. Sabihin, hindi siya naging apologetic itong nagmamotor na to, hindi siya man lang siya nagsorry at nagpaumanhin. Siya na nga ang nakaperwisyo at nakadisgrasya, though talagang dehado siya dahil dalawa lang ang gulong ng motor, at for sure salpok ang mukha niya at helmet niya doon sa likuran natin dito. Hindi naman siya grabing sumemplang, dahil nagdahan-dahan na tayo pa U-turn. Siya ang biglang kumabig at nag-lane split at umovertake sa intersection. Yan ang malinaw sa maliwanag pa sa ilaw ng kabukiran. Hilig mag-overtake ng mga motor. Medyo naaasar na ako sa inyo na gusto ko kayong berita ng mga patutsyaga. Ayan, parang kasi dumadami na ang abuso, sumasalubong, nag-overtake, sumisingit pa sa kahit nagmamaniobra ang isang kotse, sisingit bigla. Hintayin nyo munang mag-maniobra at makatuwid yung kasi kahit sa maliit na sasakyan na ganito, maraming blind spots to Ito nga, marami ng blind spot yung mga poste ng bintana na yun. Kayo wala kayong blind spot. Alam ko yan, nagbumotor ako. Maliit yung mga nakikita namin, lalo yung puwet. Wala ka namang tingnan lagi yung namin. Binabantayan namin nasa unahan namin. Ganun lang yun So kailangan mag-aral muna kayo. Yun ang pinaka-conclusion niyan. Lalong-lalo na sa batas trapiko. Dami yan. Kung hindi nyo naintindihan, magtanong kayo. Kaya maganda mag-aaral para yung mga hindi naiintindihan ng mga salita sa batas may mag-i-interpret sa inyo. Yun yung mga guro ninyo sa driving, mga facilitator ninyo, driver instructor. Sila mag-i-interpret at sila yung legal na magsasabi sa inyo. Mag-aral kayo kahit motor yan. May mga libre na pong mga sa MMDA. Mag-enroll kayo. Di yung basta sasabak lang kayo. Helmet na helmet pa lang, nalilimutan na. Diyos ko, kaligtasan na, nalilimutan pa. Kahit sa huli, mga kamote rider, kasalubong o overtake, sisingin. Naandar naman yung buong lane. Pag-ewang-gewang. Ayun, hanggang sa uli, wala. Hindi raw siya aamin kung ano yung kahit obvious na siya ay bubulagta dyan sa likod na mag-isa. At dinamay pa ako. Yan ang nangyari noon. So, buti na lang, naka-insured yung kotse at bahala na yung insurance sa
mga claims, gastos, pagpapaayos. Sa pagkakatawag ko sa insurance, ang babayaran ko ay yung pinaka participation fee, which is hindi ko pa alam noon. Dapat sana nasingil ko na sa kanya para wala rin akong problema. Kaya lang duda ako na meron siyang panggawa, duda rin ako na meron siyang pambayad kahit 1,500. Ako naaawa rin ako. Kaya lang sa ugali niya, ito opinion ko na to, hindi na sa batas to. Sa ugali niya, parang wala siyang kaabog-abog. Parang ipilit pa rin niya ang mali, diba? Ayoko manghamak ng tao na mal-edukado kayo. Pero may resulta merong resulta na hindi ka nag-aaral, hindi ka nakapag-aral. Pumapangit yung ugali mo kapag hindi ka nakapag-aral. Halatang halata, squatter ka, diba? So kaya tayo nag-aaral mula elementary, high school, alam nating pumila, alam nating gumalang, alam nating aminin talaga yung mali. Kahit sa una hindi, sige. Dahil hindi mo rin aware Hindi ka rin aware na ay mali ba ako, ganyan. Mali ba ako sa mga ginagawa ko kasi hindi rin. Pero kitang-kita na sa CCTV, kitang-kita na sa video, pinagpakitaan ka na. Baka doon sana umamin ka na, ay sorry, yan nakita ko nga, oo. Parang ganon, di ba? Kaya lang hindi. Doon ako nasasamaan ng ugali. Pinakusapan ko rin yung na okay lang, sige. Kaya lang hindi. Kung sino ka man at kung saan ka man, insurance ang bahala sa'yo, hahabulin ka niyan para magbayaran mo sila. Pag hindi, lagot ka. Ganun lang yon, may proseso din. Plus, natikitan siya. Tinikitan siya ng mga enforcer doon na reckless driving, resulting to damage to property. At mabigat yung damage to property kung tutusin. Tandaan nyo yan, mga nagmumotor kayo, tatandaan din natin sa mga four wheels, hindi to para sa lahat. As of now, ngayon, in the process ako, sa pagka-record ng video, in the process ako ng pag-aasikaso ng proseso ng insurance tsaka requirement. Mga basic requirement yung nakuha ko na ay police report, sumunod yung estimation ng mismong kasa, na pagpapagawaan o kahit preferred mong mga letter, mga forms, yan, i-fill up. Tsaka yung mismong policy number. Yan po yung mga in process. Kapag nakompleto na yon, lahat yung mga requirement, bibigyan ka rin nila ng letter na pwede nang gawin at i-authorize nila yung kasa, which is Toyota Alabang or Toyota Las Piñas, na gawin na ang repairs doon sa kotse. So far, hindi pa nagawa yung mga repairs. At papakita susunod na mga eksena, papakita natin kung ano ang mga na-damage niya. At ito na yon, pasok ulit! Kaya warning sa mga nagmomotor dyan talaga, paulit-ulit kong sinasabi sa kanila, lalo sa pinaka-understandable YouTube natin, wag na wag kayong sisingit kapag intersection tsaka pagliliko yung mga sasakyan, talagang hindi kayo mapapansin. Blind corner kami. Buti kayo lahat, may corner kayo. Pero sa kotse at mga truck. Paano kung truck ka? Truck yung dala ko. Di pisa siya dyan, sa likod na yan. Nagulungan siya. Diba? Tinamaan niya to, blind corner to, hindi kita yung mo. Yan ang kanyang, okay? Mga motor dyan, kayong kamote, katulad ni Kring Kring. Huwag na kayong gumaya kay Kring Kring na nangangamote sa pagkain. Okay? Pusuan yung ating Kring Kring na pusa. Yeah, pusuan. So sa experience na to, marami tayong naging aral din, or several. Pinakauna-una, dapat doble ang pagbabantay natin. Ako, doble, baka sa akin iti-triple ko na. Yun ang mga bantay lahat ng bantay sa mga side mirror, bantay sa mga harapan, likod. Ay nako, wala na tayong magagawa kasi wala naman nag-aaral. Walang ginagawa din ang mostly na enforcers or gobyerno para makuha yung root cause. Bakit ang daming aksidente ng motor? Bakit ang daming hindi marunong sa batas traffic code? Pinakauna lang naman yan yung pag-aaral. Sa iba, inconvenient daw, maraming arte, maraming Pero kung kayo ay nasa tamang pag-iisip, nakapag-aral at may delikadesa, mayroong respeto sa kapwa, ayaw makasakit, abay mag-aral kayo. Sikapin nyo kasi meron kayong hinahawakang makina. Lahat ng makina may responsibilidad yan. Is either ikaw ay makaka-disgrasya o ikaw ang madidisgrasya mismo. Kaya talagang responsibility ay malaki. Pangalawa, mag-ingay ka. Put-put ang nakakasave. Kasi yung iba, lutang. Inala ko yung tao lutang.
pagtanggal ng helmet niya, buti lang may helmet siya at proper gear siya. Pagtanggal ng helmet, parang lutang siya at hindi siya makapaniwala. Siguro siya ay puyat, ganon. Yan yung mga kaliwat kanan na mga umu-overtake sa atin. Ngayon, di mo, paglabas pa lang natin ng ating syudad at ating kalsadahan ng mga minor roads, ganito na agad. Nakakalungkot lang, isipin talaga. Yan yung mga aral na nakuha natin dito. Siyempre, pangatlo, yung aral na dapat kalmado. And natutuwa ako na kahit hindi naman yan mababalik na eh. Nabangga ka na, sumadsad na siya. So, mag-isip ka ng lohikal. Ikaw na miss. Bahala siya kung anong susugurin siya yung mali. Ganun. Pero sa loob-loob mo, ikaw yung okay lang, chill lang, ganun lang. Lutang ka din. Hindi alam yung responsibilidad na yan, na ganyan. Maaari silang mamatay. Kaya puput-put tayo. Akala nila mananalo sila eh. Walang panalo yan. Kahit may mga dumadaan, pedestrian, tapos sisingit sila bigla. Good luck. May mga insurance ba yan? Yan lang naman ang tanging communication sa pagdadrive. Warning lang. Pero wag mong bababaan na ng bintana, titigilan. Basta nakaalpas ka, goods na tayo. Putan mo lang ng hard, then makaalpas siya, tigil niya yung katarantaduhan niya. Diba? Goods na lang tayo doon. Huwag ka lang niya matamaan at sinabog mo siya na ay, delikado pala pag ginagawa ko. Huwag yung mababaan mo pa ng makikipagtalo. Wala kayong matuturuan ng tama dyan. Wala talaga. Lahat yan kamote. Pupunta na lang natin sila lagi. Kasi minsan lutang yan, mga tulog yan. Yung mga umovertake bigla, ilawan nyo, puputan nyo na. Lumalagpas sa linya. Yan, mamaya tulog pala yan. Hindi nyo alam. Kaya syempre, hindi lang handa na kayo sa sa pag-anticipate na baka bumangga siya. Handa mo na yung preno. Alert ka na kung saan ka e-escapo kapag talagang tinuruyan ka niya. Defensive and survival. But alam natin ang culture ng Pilipino, unahan natin, puputan na natin, ilawan na natin. Yan. Napaka-relax natin eh. Chill lang tayo. Gamitan na lang natin yung pagka-relax natin kapag wag na natin i-road rage. Puputan lang natin. Alert lang sila. Dahil yun ang pinakaano natin. Bumutput kayo. Another learning ulit para sa atin. Yung proseso na from the time na na-aksidente kayo at yung mga insurances, mga ganyan. Na-refresh. Refresh ulit. So, syempre magtanong ka lang guidance dun sa syempre yung sa mga police report, naman yung mga form na ganyan, picturean, huwag aalisin ng hanggat wala yung police, lahat ng tsaka maganda naka CCTV ka or naka dashcam ka, kahit bibidyoin yan nakatulong. Kaya mandatory nyo na kapag alam mo naman kayo mga afford naman kayo, mga middle class or kahit sino man na nagmamonthly ng kotse, mag-invest na kayo ng dashcam. Maganda yan. Ito nakatulong sa akin kung sino yung mali at tama. Pinaburan ng investigador yung posisyon ko. Kaya yun. Pero syempre, hindi porke may dashcam ka, may dashcam ako tama. Hindi, di ba? Wag pa rin tayo maging kamote. Wag pa rin tayo magwalang hiya sa kalsada. Yun yung mga learnings, yung proseso, paano ilalagay sa kasa to. So, yan, in the process tayo nun. Okay? Another learning din. Wala na. Picture pa. Ito na lang rant ko sa mga motor. Dahil ako nagmo-motor din. Huwag na kayong mag-lane split. Huwag na kayong overtake ng overtake. Huwag na kayong pasingit-singit. Okay? Kapag umaandar ang harapan ninyo, makontento na kayo. Sundan nyo na lang. Lalong-lalo na truck yan. Buti na lang. Kung truck yun, sumalpok siya. Pisa siya. Isa na siyang pangarap. Ganun na lang kasimple yun. Yung traffic na ganito nakastop. Sige, tingit nyo. Helpless naman ako dito eh. Kaya pag umandar na tayo ng 5 to 10 to hanggang pataas, ay huwag na kayong sisingit. Umaandar na eh. Happy na lahat eh. Di nyo alam yung mga kalsada natin. Maring madulas yan, may buhangin, o ano-ano man. Safe lang kayo. Kapag tumumba kayo, hindi nyo matatamaan yung kabila nyo o yung kanan nyo. Diba? Kaya nang pa-learning ko sa inyo. Hindi porke nagdala na ako ng kotse, hindi ko malilimutan yung pagmamotor ko. Kung sino man nakakapalo ng channel ko, alam na alam niya yan sa mga rant ko din, sa kapwa ko nagmumotor at kapwa rider. Enjoy ko magmotor, pero gusto ko safe, happy. Tumutulin ka lang naman din eh. Tumutulin ka rin naman eh, di ba? Andun ka rin naman, di ba? Makakarating ka rin naman, di
di ba? Tiisin mo, mainit. Tiisin mo, mausok. Tiisin mo, muulan. Hindi porke muulan, magmamadali ako, muulan eh. Mainit eh, kasi ganito, kayo, naka-aircon kayo. Naka-aircon ako ngayon. Problema yan. Ako, naging problema ko mainit eh. Bili ako ng magandang helmet. Yung maganda yung sirkulasyon sa helmet. Maganda yung sirkulasyon doon sa jacket. Na talaga mainit talaga. Ganun talaga yung motor. That's the enjoyment. Huwag yung kaasaran yung pagmumotor. Ako, napaka-unang-una din yan. Condition kayo. Condition yung motor nyo. Saka syempre, condition din kayo. Number one. Yan ang mga take away natin dito sa experience na to. Yeah, sana nagustuhan nyo yung munting salaysay ko at mga demonstrasyon kanina or nung play ulit natin yung dashcam ulit-ulit para alam natin lahat na pag ikay nasa likod, huwag kang overtake. Lalo na nasa intersection. Yan ang pinaka number 1 dyan. Okay? Wag na kayong pag alam mo may intersection dyan, wag ka nga kasi lahat yan umiiba ng direksyon. Sumasambulat lahat yan. Nag-signal man o wala. Paano mo makita rin yung signal? Lumagpas ka na doon sa puwet ng tao, nasa gilid ka na, pasignal na siya. Papakabig na siya ng kanan. Ugali nyo kasi. Yung mga kamote dyan, hindi lahat ng nagmamotor ay kamote. Kasi ako nagmamotor at hindi tayo nagiging kamote. Kung gusto natin maging kamote doon sa racetrack o kaya sa mga liblib ng Pook na hindi naman public roads, sa farm, magandang maging kamote sa farm. Kasama niyo si Alice Go, di ba? Okay? Huwag niyong gawing kamote na bansa tong mga kalsadahan natin. Maraming madadamay, maraming maiinis. Kawawa, marami ding kawawa. Yan. Kapag nadamay kayo, namatay kayo, kawawa yung driver. Kasi kami yung lalong-lalo na nakabatas yan eh. Kung sino yung malaki, siya yung kulong. Ganun din kayo. Yung kawawang pobreng na naglalakad, pag napatay nyo yan, kapag paliko, doon ka sasabayan ng di ba? Doon ka sasabayan ng magandang pakurba, pabanking-banking. Paliko! Kung overtake ka, huy! Karera lang yun. Sa totoong buhay, sa araw-araw ng mga kalsada natin dito, wag. Hintay mo munang dumiretso yung lahat ng sasakyan, tsaka ka mag-overtake. Pwede naman eh. Kung sa diretso kalsada, overtake ka. Diba? Wala na, nag-back na tayo. Dapat, tayo, pampay-pitcha pa na tayo. Sige na nga. Hanggang sa susunod na video, susunod na ating mga rant at mga nakakasulasok na mga kamote riders na. Ako po si Soned, magandang gabi, paalam. Sandali, paki-like, share, subscribe nyo kung may natutunan kayo sa pagkakabangga ko o kaya pagkakabangga sa akin pala. Ulitin natin. Ay! Patay. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe pa rin. Huwag nyo kalimutan i-turn on yung bell. Kapag may natutunan kayo dito, mag-like kayo. Pag wala kayong natutunan, mag-dislike na lang kayo ng 2 times. Diba? Ano masasabi nyo? Mag-comment din kayo diyan sa comment section. Mag-comment kayo sa mga pinagsasabi ko. Mag-rant din kayo. Sige, rant kayo dyan. Tingnan natin, dunong ninyo. Joke lang. Alam ko namang mahal na mahal nyo mag-comment eh. Okay? Marami kayong matututunan sa experience na ito talaga. Sana wag nang maulit. Sana okay lahat kasi safe to, safety natin. At yan, marami tayong natutunan sa pagkakabangga sa atin. Ako po si Soned at please like, share, and subscribe to my YouTube channel. At syempre, huwag niyong kalimutan mag-thanks button. Pag may thanks button, mas ayos yun. Makapagpalibre tayo ng mga magpapaaral